wrestling ng mga bayawak. Yan ang bumungod sa amin sa napakagandang isla ng Linapakan, Palawan. Isang malaking grupo ng bayawak ang naghahari-harian dito. Ang tahimik sana na salo-salo, naging rambol. Dahil sa pagkain, lumalabas ang kanilang pagiging siga. Wrestling ang paraan nila para magtagisan ng lakas. Nakatayo ang dalawang magkakumpetensya na bayawak. Habang mahigpit na nakakapit ang kanilang mga kuko sa katawan ng bawat isa, sinusubsob ng bagong dating na bayawak sa buhangin ang kanyang kalaban. Total smackdown. Pero may rest back. Agad siyang hinamon ng isa pang nakaabang na bayawak. Dahil mas malaki ang rumesbak, wala na siyang nagawa kung hindi tumakbo na lang. Pagkatapos mag-away, balik tibog na ulit ang mga bayawak. nung maging tagapangalaga ng resort na Ariaya ang German na si Florian. They would basically go all over the place into the staff building, into the main kitchen to look for food. But they don't harm anyone. No, they didn't harm anybody. The bigger problem was that they would go on tables and you couldn't leave anything outside. Kaya binibigyan nila ang mga ito ng mga tirang pagkain. Wrestling ng mga bayawak. Yan ang bumungod sa amin sa napakagandang isla ng Linapakan, Palawan. Ang pambihirang tagpong ito, araw-araw niyang napapanood. They would basically go all over the place into the staff building, into the main kitchen to look for food. But they don't harm anyone. No, they didn't harm anybody. The bigger problem was that they would go on tables and you couldn't leave anything outside. Kaya binibigyan nila ang mga ito ng mga tirang pagkain. Ang lalaki nitong mga bayawak na to, grabe. Pero hindi sila nanunugod eh. Kasi kung komodo yan, patay na ako. It's okay to feed them that kasi scavengers itong mga to eh. Kadalasan nabubulok na laman ng hayop ang kinakain nito sa gubat. Medyo nakakatakot lang din, ano? To be in the presence of these huge lizards. No, kasi baka nandito na sila sa tabi ko eh. Nangangagat pa rin yung mga yan eh. Like ito yung nasa likod ko, oh. Meron nung isa ako dito nasa likod na papalapit eh. Grabe itong mga ito. Nag-aagawan sila, oh. Dahil aabot daw sa mahigit 100 bayawak ang nakikita nila sa isla. Binibigyan nila ang mga ito ng tubig at pagkain sa lugar na malayo sa tao. Learn to live, to exist with each other, correct? So, and they don't bother us too much anymore because they're just passing by. And it's part of the nature, it's nice to look at. It must be something special to have so many bayawaks and the size of bayawaks on the beach. Ang pagtrato nila sa mga bayawak sa isla, patunay na posibleng mabuhay ang mga tao at buhay ilang ng payapa sa isang lugar. Yes, it is altering their behavior, but at least hindi siya nilalayo dito. Hindi tinatanggal. Nandito pa rin sila sa isla. And they're free to go around the whole island to scavenge for food elsewhere. But what happens is yung mga birds na andito, hindi nila na-disturb. Yung ibang wildlife rin na hinahunt nitong mga lizards na ito, itong mga bayawak na ito, nabubuhay sila. Merong give and take tayo dito. Sa Bilar, Bohol, agaw pansin ng isang babaeng Philippine lemur o kagwang na kapitukong nagpapahinga sa isang puno. Ang kagwang na ito,
hindi nag-iisa. Pasilip-silip ang kanyang supling mula sa kanyang patagium o fur-covered membrane na ginagamit niya sa pag-glide sa mga puno. Mga kagwang, they're covered with thick fur. Wala naman silang pakpak kaya sila nakakapag-transfer, parang nakakalipad. Pero may silang patagium, no? Parte ng kanilang balat, isang modification ng kanilang skin so that they can be able to glide from one tree to another. Nag-glide sila, hindi lumilipad. Ang batang kagwang nakikiramdam. Mukhang mahiyain to kaya agad ding nagtago. Isang pup o anak lang ang ipinapanganak ng kagwang sa kada pagbubuntis nito. Pero kaya nilang manganak ng mahigit sa isang pup kada taon. Ang mag-inang kagwang, tahimik na naninirahan dito. Nasa labas tayo ng protected area. Pero yung ibang mga mammals, like yung mga kagwang, dito pa rin pinipiling manirahan at mag-establish ng kanilang mga nesting sites dito sa Bohol Biodiversity Complex. Makikita ang kagwang sa ilang parte ng Visayas tulad ng Bohol, pati na sa Mindanao. Started in 2002, and then start ng project is we established the endemic plant nursery. We wanted to change the strategy in reforesting or denuded forest. Introduced species o mga uri ng halaman na hindi natural na nabubuhay sa bansa. Ang mga nakatanim dito noon dahil mabilis itong tumubo at maparami. Lalo na't halos walang wildlife o hayop na nakatira noon dahil sa kawalan ng mga puno. Dito sa lugar, madami tayong nakikita mga putol na puno ng mahogany. Ayan, no? Malalaki na ito eh. Pero pinuputo nila kasi introduce yung mga mahoganies eh. They're introduced species. Invasive pati ito. They grow so big. They compete with the nutrients and the space and our local trees. Hindi sila masyado makakompete kasi ang bilis na lumaki. At saka ang lakas nilang kumuha ng nutrients from the soil. Nagsimula sila magtanim ng native na puno taong 1998. Sa parehong taon, napansin nilang unti-unting nagsibalikan ng mga hayop. Habang kinukuha na namin ang mag-inang kagwang, ikinagulat namin ang sunod na nangyari. Kumakain ito ng dahon ng mahogany. Na hindi bahagi ng kanilang diet. Nilantakan ng kagwang ang dahon, habang ang anak naman niya ay tila nakikigaya at nakikikain na rin. Apat na taon nang nagtatrabaho si Alfredo rito at ito raw ang unang beses na nakita niyang kumakain ng kagwang ng mahogany. Ngayon lang po namin nalaman na kumakain pa lang siya. Ngayon lang kami nakapag-observe ng gabi habang kumakain siya. So ang alam namin is yung mga may dagta na puno, yung kubi at saka yung langka. Yun yung alam namin kinakain nila. As we know that yung food nila, yung young leaves and sometimes yung mga fruits. Siguro dahil nandito sila ngayon, it could be a good source for them when it comes to forage. Sa ngayon, konti pa lang daw ang pag-aaral tungkol sa mga kagwang, lalo na sa posibleng epekto ng pagkain ng dahon ng mahogany. Unfortunately, wala talagang nag-aaral ng flying lemur dito sa Bohol. And that is really my desire or my goal na encourage our students in Bohol Island State University to conduct such study. Ang labanan ng mga bayawak sa teritoryo ng mga tao sa Palawan at ang pagkain ng dahon ng mahogany ng kagwang sa Bohol. Ilan lang sa hindi madalas masaksihan ng mga tao sa wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.